Masayang araw, mga ka-PL. Pumalpak po ang launching ng bagong Pilipinas dito sa Davao City, mga ka-PL. Hindi po umubra. Wala yatang may gustong dumalo nung malaman na, oy, bagong Pilipinas ito. Ayaw namin dyan. Bagsak nga ang rating ni The Junior dito sa Davao. Tapos padaduluhin mo ng launching ng bagong Pilipinas, kainit-init. Wala mang mapala ang taong bayan dyan. Yan siguro ang isip-isip ng mga taga Davao, mga ka-PL. Alam nyo ba kung gaano kalaking halaga sana ang ipapaluwal nilang pera dito sa naudlot na launching ng bagong Pilipinas? Ayon ho dito sa babasahin ko, mga ka-PL, 5,000 kada dadalo. Bawat tao na dadalo dito po sa launching ng bagong Pilipinas. Dahil nga naudlot, pumalpak, i-reschedule nila, mga ka-PL. Pero hindi lamang po 5,000 piso ang kanilang ipamumudmod, mga ka-PL, sa mga dadalo, kundi mas malaki pa. Grabe. Waldas talaga itong gobyerno ni The Junior, mga ka-PL. Nyor! Akala ko ba bawal ang waldas sa bagong Pilipinas? Ang lakas ng loob mong sinabi yan. Doon sa kick-off rally ninyo, bawal ang waldas sa bagong Pilipinas. Ano to? Para nga naman hindi masabing waldas ang bagong Pilipinas, mga ka-PL, idadaan di umano nila ito sa ayuda. Ayan. Gagamitin po nila ang salitang ayuda. Siyempre, kung may ayuda, may pirma. Papapak, papakpak. Tapos yung pirma, i-convert doon sa People's Initiative na hanggang ngayon, mga ka-PL, patuloy po nilang ginagawa. Wag po kayong magpapalinlang, mga kababayan. Kung papipirmahin kayo dahil tumanggap kayo ng ayuda, sabihin na ho ninyo na pwede bang hindi na kami pumirma dyan? Tanggapin na lang namin itong ayuda ninyo, pero wag nyo na kami papirmahin. Baka mamaya, mapunta itong pirma namin sa People's Initiative. Ganon. Sabihin nyo yan. Eto po, basahin ko na, mga kababayan, mula po ito sa group chat namin. Hindi ko na lamang po sasabihin kung sino po ang nag-send nito, para na rin po sa kanyang, alam nyo na, baka mamaya pag initan ni Pagurgor, alam nyo naman po itong administrasyong ito, mga kababayan. Kapag kakinante mo sila, nagsalita ka laban sa kanila, ayun, gurgur ka. Eto, from another chat group. Hindi rin po ito nanggaling sa kanya, kundi napulot niya lang di umano ito sa ibang chat group. Okay? We got info. The scheduled launching of Bagong Pilipinas in Davao City, mga ka-PL, on August 21, paman po, hindi pa dumadating, was postponed dahil hindi nila kaya mag-mobilize ng participants in spite of promises of 5,000 pesos ayuda using government programs and funds, mga ka-PL. Hindi po hindi po pinatos ng mga partisipante.
ang mga kababayan, yung 5,000 pesos. O baka yung iba dyan, walang alam na meron pong 5,000. Maaaring ganun. Sa tingin ko lang. Kasi kung malaman, ako halimbawa, taga Davao ako, malaman ko na meron daw bagong Pilipinas launching, pinapadalo tayo, sabi ni Kapitan. Ha? Bagong Pilipinas, di ba kay Bongbong Marcos yan? Yes. Ay, ayaw ko. O baka hindi sinabi nung nung barangay captain. Baka plano na namang hatiin siguro, hindi ibigay yung 5,000 mga kababayan. Ha? Kaya, hindi dumalo yung mga inimbitahan nila. Hindi kaya? Ano sa palagay ninyo? Maaari naman kasi mangyari yan eh. Ha? Kasi, sa 5,000, maraming kakagat dyan. Pero hinihiling ko lang po sa aking mga kababayang Davaoenyo, pag kinagat nyo po yung 5,000 na yan, na kalaunan mas malaki pa ang ibibigay. Mga kababayan, wag po kayong pumirma ha. Tanggapin nyo lang po yung 5,000, pera ho natin yan. Ginagamit po nila ang pera ng gobyerno, mula din po sa atin yan, para ipamigay, sabihing ayuda, tulong sa inyo, para mapakinabangan din ho kayo. Tuloy ko ito. Now, they are promising, mga kababayan, to double the ayuda to 10,000 pesos per participant para sa reset on September 5, mga kababayan, at mga taga-ibang lugar na daw ang papuntahin sa Davao City para mas marami silang audience. O baka mga ano to? Mga bata ito ni Tabaluslos. Yung mga taga Leyte, mga taga Tacloban, papuntahin ng Davao City para maging partisipante nitong launching ng Bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas, puro waldas. Ito pa. Nako! Waldas na naman ng public funds. Budol na naman ang bayang Pilipinas, mga kababayan. Sinabi po yan ni Junior, bawal ang waldas sa Bagong Pilipinas. Pero sila po mismo ang nagwawaldas, mga kababayan. Tapos, kaya siguro walang dumalo. Sa Davao City, launching ng Bagong Pilipinas. Baka yung kapitan nila ni Bangag, mga kababayan, siyempre, hindi man po siguro lahat. Maka Duterte na mga kapitan dyan sa Davao City, malay natin, baka mayroong sumasaksak patalikod sa mga Duterte. Hindi natin alam. Diba? Alam niyo naman, politika ho yan. Diba, mga kababayan? Huwag tayong papakampante. Huwag tayong papakasiguro na lahat ng mga elected official dyan sa Davao, maka Duterte, baka naman nabayaran na. Alam niyo naman ho, mga kababayan, pagdating sa pera, napakabilis bumaliktad ng tao, lalo na't walang prinsipyo. Kasi nga, politiko. Di ba? Malay natin. Tapos, punta kayo sa launching ng Bagong Pilipinas, sabi ni Kap. Kunwari lang man dito. Punta kayo. Tapos, ano magagawa namin doon, Kapitan? Basta punta lang kayo. May libreng kain yan. O kain. Yung pala, 5,000. Gusto pang ibulsa na naman siguro ni Kapitan. Nangyari yan dito sa Matanaw. Matanaw ba yun? Teka, di ko matandaan, sorry. Yung may buntis, na 10,000 sana, 1,500 binigay. Kung nangyari sa ibang lugar, mangyari kahit saang lugar sa bansa. Di ba? Malay natin baka ganun ang
tirading ni, ni Kapitan para siyempre ibubulsa niya na. O, kung masabihan niya yung isang purok dyan na merong tao na, halimbawa, sabihin na natin, 500 katao. O, aba, 500 tapos 5,000. Aba, laking halaga niyan ha. O, di ba? O, kung 3 purok yung nasabihan niya, 500. Aba, laking pera ni Kapitan tapos bigyan niya ng 1,000. Pak, pak. O, meron siyang 4,000. Aba! O, bote na lang at pumalpak, mga kababayan. O, dito sa pangalawang gagawin nila, kasi nga nag-reschedule na sila, gagawin ng 10,000. Ayan, mga kababayan ko, mga taga Davao. O, pag nalaman nyo po ito sa lugar ninyo, daluhan nyo, ha? Tandaan nyo, 10,000 yan, kunin nyo talaga. Pera din naman natin yan Huwag kayong pipirma. Okay? O, hanggang dito lang. Maraming salamat. Mag-iingat kayo lagi at higit sa lahat, mahalin natin ang Pilipinas. Be blessed.